Yun na nga, usapin pa rin sa West Philippine Sea. Let's get insights from Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela. Magandang umaga po sa inyo, Commodore. Magandang umaga po sa inyo, ma'am, at sa inyong mga taga-subaybay. Yes, thanks for joining us again today. Ano po ang reaksyon nyo, masasabi nyo dun sa magkakaroon po ng Senate investigation into the supposed audio recording? Yung audio recording po ba to na sinasabi ng Yes. Chinese Embassy? Na meron daw pumayag po sa hanay natin doon sa new model na sinasabi po ng China. Well, una sa lahat, ma'am, no? Ang statement po natin dito is that for me, dapat we don't pay attention na sa mga sabi ng Chinese Embassy kasi pag mga ganito, all of their saying are all lies. Mga ganyan new model na sinasabi nila, Yeah. mga arrangement, gentleman's agreement, all of these are fabricated lies na ginagawa ng embassy for us to be diverted on the issue na talagang ginagawa nila. For example, kung makikita mo, ma'am, kapag magbigay sila ng ganyang statement, ito yung mga pagkakataon na katatapos lang ng insidente. Okay. Just like after the Baho de Masinloc na winaterkano nila yung Coast Guard vessel, Yes. naglabas na naman sila ng ganitong mga gawa-gawang storya. Okay. So for us, for me, para sa akin, we don't need to pay attention sa mga ganitong statement ng Chinese Embassy. Pero Commodore, in essence, do you agree or do you support this Senate hearing or dapat wag na? Well, I always respect ang ating mga senador, no? I think meron silang dahilan kung bakit nila isasagawa itong hearing na to. So, I'm not in a position to go against to their intention, no? So, for the Philippine Coast Guard, we support those kind of actions from the Senate. Yes, Commodore, given na ang stance po nating gobyerno at saka sa hanay ng AFP ay all of these are fabricated lies about the wiretapping, and yet China is claiming na meron nga silang recording. So with that and these pronouncements, and if they are lying and proven so, do you think na it's about time na i-explore natin of the possibility of expelling some of their diplomats involved in fabricating these lies? Ang desisyon naman ng pag-expel ng ating mga kasamahan dyan sa Chinese Embassy, mga diplomats, no, has to be decided by the Department of Foreign Affairs and concurred by the President. Pero ang issue ko nga lang dito, dapat hindi tayo masyado nagpapapaniwala dito sa mga statement ng Chinese Embassy. Sinabihan ko nga yung mga kasamahan natin sa media, sir, no, na yung mga statement ng Chinese Embassy, hindi natin dapat yan tinatanggap that easily. Tapos isusulat, magiging balita. Kasi nakakasira ng paniniwala ng mga Pilipino, kakaroon tayo ng iba-ibang opinyon. Ang dapat lang talaga nating tutukan dito at hindi tayo malito, no, is yung China patuloy na hinaharas ang ating mga kababaeng mga isda. Ang People's Republic of China patuloy na tayong pinahihirapan sa resupply operation. At hanggang ngayon, ang Chinese Coast Guard ay patuloy pa rin nang haharas din ng Philippine Coast Guard. Yes, since Commodore, no, yung ginagawa ng Chinese officials natin regarding this issue, na parang ang sinasabi po ng iba, they're sowing discord among high officials of the armed forces. Ngayon, how do we stop them, or how do we stop them from releasing any more propaganda? Is there a way or a mechanism na pwedeng i-silence muna ang mga ganito, especially if these are lies? Do you plan to file cyber libel cases or libel cases against them? Actually, sir, no, lumalala lang naman yung issue ng mga statement at saka mga lies ng Chinese Embassy kapag pinag-uusapan natin sa media. If we're going to choose not to talk about it and to really have a balanced reporting tungkol sa mga statement ng Chinese Embassy, hindi naman to lalaki ng ganito eh. So para sa akin, tayo, the moment na pag-usapan natin ng paulit-ulit itong issue na to, mas talo nagkakaroon ng buhay. And recently, meron naman po sila mga allegations, something like ang mga fishermen daw po natin, apparently they have videos na umiihi daw po sa dagat, nagtatapon ng basura. What can you tell about that? What can you tell us about that? And also, do we have parang, kumbaga, parang meron po bang
pagkakataon ng Coast Guard na nakakausap ang mga fisherman natin doon sa West Philippine Sea at na-orient sila on anong dapat ang ginagawa, proper, kumbaga, decorum sa West Philippine Sea, sa dagat? Well, una sa lahat, no, kung sakali man natutuo yung sinasabi nilang umiihi, nagtatapon ng mga maliliit na basura dyan sa karagatan, dinadivert lang na naman nila yung attention natin, no? Ang nakaraang linggo, ang ipinalabas natin, nagpa-press conference ako, ipinakita ko yung mga sinirang corals ng Chinese government, no? Yeah. Na plano nilang itambak sa mga areas dito sa Skoda Shoal. So, Chinese embassy is once again pretending to be caring for the marine environment, but they're actually not, no? Kung concerned talaga sila sa seabed at sa coral system dyan sa South China Sea, sana noong 2018, noong 2013, pinigilan nila yung mga Chinese fishermen sa pag-harvest ng giant clams sa Bajo de Masinloc. Yun ang ating sagot sa kanila. But moving forward po doon sa po nangyaring atin ito coalition yesterday, yung pagpunta doon ng atin ito coalition rather, kamusta po yung naging role po ng PCG doon? Well, our commandant, Admiral Gavan, has deployed one aircraft and one Coast Guard vessel para siguraduhin na ligtas ang mga sibilyan na sasama dito, no? As far as the Coast Guard is concerned, we are still monitoring ang paglalayag ng ating mga kababayan dito. Kasi yun nga po, no, na nagkaroon po kayo ng official statement na hindi naman to government sanction itong ginawang convoy ng atin ito coalition and other volunteers. But yun nga po, yung safety nila ay inyo rin pong inalala. Nagdagdag po kayo ng mga kasama po, kumbaga yung mag-a-assist sa kanila, pati aircraft. Is that true? Yes, ma'am. No? Paulit-ulit ko lang sinasabi na itong paglalayag ng atin ito is not actually sanctioned by the government. No? This is civil society initiative. Hindi ito sinuportahan ng National Task Force West Philippine Sea. Not a single government agency ang nag-udyok sa mga ito na magpunta sa Bajo de Masinloc. Ito ay voluntaryong ginawa ni Miss Rafaela kasama ng kanyang mga volunteers. No? But then again, for the Coast Guard, no? Of course, it's our mandate to ensure ang kaligtasan ng ating mga kababayan kung kaya't nagpadala ng barko ang ating komandante dito para siguraduhin makakabalik sila ng ligtas at makakapaglayag sila ng ligtas patungo sa Bajo de Masinloc. Right. Taking this opportunity na rin, Commodore, no, to ask you regarding po doon sa Skoda Shoal, no? Supposedly, baka you can give us an update regarding po doon sa tuloy-tuloy pa rin po ba yung Amonay Reclamation na project na ginagawa doon? Well, ngayong araw, no, ang 31st day ng deployment ng Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal. Ito ang pinakamatagal na deployment ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. At gaya nga ng sinabi ko sa mga nakaraang interview, ma'am, no? Simula nang na-deploy tayo dito ng barko, may mga divers tayo dito para siguraduhin hindi na maitutuloy ng Chinese government ang kanilang small-scale reclamation sa Skoda Shoal. Alright. Thank you, Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela, for joining us today on Brunch. Maraming salamat po. Yun. Ano lang, I beg to differ lang kay Commodore Jay Tariela. Hindi po media may problema dito with regards to... Siyempre, we want to get to the bottom of it. We are doing our job in ferreting stories to the public that they deserve to know. Ang titignan dapat dito may kasalanan, sino ba ang nagpapakawala ng propagandang mali? Yun ang dapat sisihin natin. Hindi po dapat sinisisi ang media because trabaho po natin ito maglabas ng stories. Exactly.